Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aming updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So for today's video po, dahil nag-update si SSS ng SSS mobile app niya, so ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin ang bagong SSS mobile app. Kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance! So, to continue with our topic, kung paano nga ba gamitin ang bagong SSS mobile app. So, una, i-download muna natin yung bagong SSS mobile app gamit ang inyong Google Play Store or any downloading app ng inyong cellphone. I-download nyo po yung My SSS na app. Ito na yung bagong mobile app ni SSS. So, once na-download nyo na yung SSS mobile app na bago, so, login nyo lang po yung user ID and password nyo. Kung wala pa po kayong user ID and password, register lang po kayo ng user ID and password. Panoorin nyo po dito sa channel ko yung updated process kung paano magkaroon ng user ID and password. Browse nyo lang po yung channel ko. So, kung meron na kayong user ID and password, type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo lang po yung login. Once na login nyo na po yung user ID and password nyo, makakapasok na kayo sa inyong SSS mobile app na account or yung SSS online account nyo. Then makikita nyo dyan yung details nyo, yung SSS number and CRN number nyo. And then makikita nyo rin dyan yung total contributions nyo, kung ilan na yung contributions nyo and anong buwan yung huling posted. Kung gusto nyo pong makita yung mga contributions nyo kay SSS, click nyo lang po yung number dun sa total contributions or basta yung box ng total contributions, click nyo lang po yun. And then, makikita nyo na yung SSS contributions nyo, yung lahat ng hulog nyo sa SSS, yung mga hinulog ng employer nyo. Then, yung check kung naguhulog pa sila. So, kung gusto nyo ilipat ng year or taon, click nyo lang yung year and then i-change nyo lang. Then, select nyo lang kung anong taon yung gusto nyo i-view na contributions nyo. So, dyan yung check kung naguhulog pa yung mga company nyo and kung napopost pa yung mga hulog nyo sa SSS country. So, balik tayo sa homepage ng ating SSS online account. So, para naman sa pagpa-file ng mga benefits sa SSS, i-click nyo lang po yung benefits. And then, makikita nyo yung mga benefits na pwedeng i-avail or i-claim sa SSS, gaya ng disability benefits, easy medical benefits, and retirement benefits. So, kung ano yung benefits na i-apply nyo, i-click nyo lang dyan. So, meron din dyan dapat maternity benefits. So, dahil hindi naman ako nag-file ng MAT1, wala dyan yung maternity benefits. So, dyan kayo pwedeng mag-file or mag-apply ng SSS benefits. I-click nyo lang dyan kung anong gusto nyong i-apply na SSS benefits. Balik ulit tayo sa homepage ng SSS online account. So, para naman sa mga services ni SSS, gaya ng pag-apply ng loan, pag-enroll ng bank account, i-click nyo lang po yung services. And then, makikita nyo na yung mga services or mga pwede nyo i-apply or i-avail na services sa SSS, gaya ng maternity notification. So, wala na dito sa akin yung pag-apply ng loan kasi may existing loan pa akong binabayaran. And then, yung bank enrollment, wala din dito. So, sa iba, lalabas dyan yung mga pwedeng services na i-apply or i-avail nyo kay SSS. So, kung magbabayad naman kayo ng SSS country, so ito naman yung PRN. Kailangan nyo mag-generate ng PRN kada tuwing magbabayad kayo ng SSS contribution nyo kung voluntary paying member kayo or self-employed or OFW. So, para mag-generate ng PRN, i-click nyo lang yung PRN button. And then, i-click nyo lang po yung contributions kasi PRN ng contributions yung babayaran nyo. So,
So, iba din yung PRN ng loan or kung magbayad kayo ng loan nyo sa SSS. So, once na-click nyo na yung contributions, ayan, mag-generate na kayo ng PRN para sa SSS contributions ng mga self-employed, voluntary paying member, at ng mga OFW. May full video tutorial po ako nito sa channel ko kung paano magbayad ng SSS contribution. Browse nyo lang po yung channel ko. Ilalagay ko rin yung link dito sa comment section at description ng video to. So, balik ulit tayo sa homepage ng inyong SSS online account. So, sa bandang baba naman, makikita nyo yung activity history nyo para alam nyo kung kayo ba yung naggawa nitong activity na to. Kung nag-apply ba kayo ng loan, kung may lumabas dyan, kung ano yung ginawa nyo sa inyong SSS online account, makikita nyo dyan sa baba. So, sa bandang taas naman ng inyong SSS online account sa mobile app, click nyo lang po yung tatlong guhit sa taas sa bandang kaliwa. Makikita nyo pa dyan yung iba pang pwede nyo gawin sa inyong SSS mobile app. So, una, yung documentary requirements, biometric login, pension calculator, terms of service, feedback, follow SSS, SSS how-to guides, and learn with SSS and branch locator. So, ang i-check na lang natin dyan yung documentary requirements. So, yan yung mga requirements kung ano yung mga i-apply nyo sa SSS. So, click nyo lang po yung documentary requirements. So, para makita yung requirements sa membership sa SSS, click nyo lang yung arrow pa kanan sa tabi ng membership. And then, makikita nyo dyan yung mga kailangan ng requirements sa inyong membership. So, for example, pag nag-change kayo ng information sa inyong SSS account, so, ito yung member data change request. So, click nyo lang yan para makita nyo kung ano yung requirements. And then, meron din yung requirements sa OFW worker and then yung requirements ng self-employed at ng voluntary requirements. So, dyan nyo makikita, click nyo lang kung ano yung gusto nyo ma-check na requirements. So, para naman ma-check kung ano yung requirements sa SSS benefits, kung mag-apply kayo ng SSS benefits, so click nyo lang yung arrow pa kanan sa tabi ng benefits. And then, makikita nyo na yung mga services ni SSS na mga pwede nyong i-apply or yung mga benefits ni SSS na pwede nyong i-apply gaya ng death claim, disability claim, funeral claim, easy medical claim, maternity claim, retirement claim with minor dependent, retirement claim, and sickness claim. So, click nyo lang kung anong benefits yung gusto nyong i-apply para ma-check nyo dyan kung ano bang requirements sa pag-apply ng SSS benefits. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ako i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance! Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!